Part 19. Ipinakita niya ang braso kung nasaan nakakonect ang bomba, papunta sa katawan niya. Ngumiti siya na parang baliwala lang yun. I'm waiting H, you know I don't like waiting. H. Napatingin ako sa mga kaibigan ko, lahat sila ay umiling. They know whatever I choose, it will be a dead end for me. But not for them, they can still go out in time. But my Nerissa, she's waiting for me. And our baby, I want to see her or him. We were supposed to see the doctor to know the gender. But I'll guess, I will not have a time for that. I won't be seeing them again. I gasped for air and faced her. Let them go. Ngumiti siyang nagustuhan ng sinabi ko. Sinenyasan niya ang mga tauhan, na apatinjin ako doon. Tinanggalan nila ng tila ang pamilya ni Nerissa. Sila Aki, Carlos at Kaden naman ay tumulong na din. Nakita kong umalis na sa pwesto niya si Draco at lumapit na din sa amin. Si Kaden ay sinenyasan ng mga tauhan na umalis na ikuyong ko ang kamay at napatinigan kay Hillary, masaya siya pero may namumuong luha sa mata niya. Hindi ko siya pwedeng kalabanan, nasa kanya ang bomba. At kahit pagano ako kabilas na lumapit sa kanya at pigilan siya hindi pa rin ako magtatagumpay. Masyadong mapanganib, siguro ay dito na lang ako. Hanggang dito na lang ang lahat, kung saan ako nadurog dati nang makitang nasusunog ang gusaling to. Mukhang ngayon ay kasama na akong matutupok nito, kasama ng inakala kong dati ay wala na. Napalingon ako sa mga kasama namin, bumalik ang tingin ko kay Hillary nang magsalita ulit siya. She's tapping the gun on her arm, where the bomb is. You should go faster, and I will not tell you how many minutes you have before this bomb goes off. Isn't it interesting and fun, so thrilling? I'm loving this scenario, while your friends is running for their life. You and I will stay here, being together. We will be buried along with this building, and we will be forever be together this time. No one can stop us now, just you and me. She laughed heavily and pressed something in her arm. H. Umiling ako kay Draco nang subukan niya lumapit. Go Draco, take care of her for me. Ooh, what a good best friend you have. I'm sure he can take care Nerissa and you or baby. But I bet he can't. She grinned heavily and laughed. Kinabahan ako sa sinabi niya, linapitan ko siya at hinawakan ang braso niya. What did you do? Oh nothing, maybe it's raining bullets in your house now. Or maybe bombing. She's now laughing. Hillary, what? Tandang padamdam. It's just fair right? She did stole you from me. She deserved it and her baby, ha ha ha. Witch. Eyes, I'm a witch. I can do anything that you understand. Oops, you just touch my arm where the bottom is. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa kamay ko, sa braso niya. Run Draco, run. Let's just go H. Go. Draco run as I was about to. I heard a gunshot as I feel pain in my chest. Napaluhod ako, nakita kong mabilis nang umalis si Draco habang may tinatawagan kaya siguro hindi niya narinig ang putok ng baril. You're trying to go back on your words Hayes. Now, my dear you can't just do that. We will be together now. May umagos na dugo sa labi ko at pinunasan yon ni Hillary na nakangisi. Hindi ako makapagsalita, nahihirapan ding huminga. I can't wait to be with you. Why you're so crazy? Ngumisi lang siya at itinulak ako, bumagsak ako sa sahig. Naasapo ko ang dibdib, napapikit at inalala si Nerissa. I'm sorry love, I'm sorry if I can't come back to you anymore. I love you, to hell or heaven. Draco what happened? Nakarating na ako sa baba kung saan naghihintay ang iba. Hayes house now, we need to check Nerissa. Why, what happened? Tanong ni Adrian na lumapit sa akin. Sisigot na sana ako nang biglang may sumabog, napayuko ako. Napalingon sa likod na gusali kung saan ngayon ay sunod-sunod na ang bombang sumasabaog. Napatakbo kami at napalayo, hinayla ako ni Adrian dahil hindi ako nakagalaw at nakatingin na lang sa gusali. Si Hayes, nasa loob pa si Hayes Draco. Ang tiyang ni Nerissa, nag-aalala. Kuya Draco, si Kuya Hayes iligtas niyo po siya. Hindi ako makagalaw, nyogyog ako sa balikat ni Adrian.
Napatingin ako sa kanya, wala ako sa sariling napatingin ulit sa gusaling ngayon ay unti-unting pinupuno ng apoy sa paligid. Napatingin ako sa mga batang umiiyak, sa tiyahin ni Nerissa na inaalo ang mga bata. Si Ronaldo na napapailing, ang mga kaibigan kong ngayon ay parang wala din sa sariling napatingin sa kin. This was just like before, when we thought Hillary is inside and she died. Mabilis akong umiling at susugod na sana sa apoy nang pigilan ako ni Caden. Draco, puntahan mo na si Nerissa, kami nang bahala dito. Napatingin ako sa paligid nang makitang biglang dumami ang tao. Umuulan pa rin, kahit ang pinakaiingatang damit ni Carlos ay basa na din. Marami ang nagtutulong-tulong para matop-okay ang apoy. Go Draco, kami na ang bahala kay H. Go with Adrian. Sumigaw na si Aki dahil lumakas na rin ang ulan, napatingin ako sa pamilya ni Nerissa. Isinakay na rin sila ng mga tauhan ni Caden sa sasakyan. Let's go, I said as I walked towards our car. I slid myself in and Adrian did the diving. Kailangan nating bilisan I know. Sagot niya bago mabilis na nag-drive, dumaan kami sa isang building at umakyat sa rooftop kung saan naghihintay ang helicopter. The Hayes House. Sabi ko sa driver, napakuyom ang kamay ko habang nasa biyahe. Tinawagan ko na ang ibang tauhan namin para room spot sa bahay nila Hayes kanina nang mabilis akong tumakbo pababa ng building. Hillary Beck Arnie like this because she put too much love on Hayes. Wala siyang tinire sa sarili, ibinuhos niya lahat. When I heard her story, Elle was shocked as hell. Hindi ko alam na ganun pala ang pinagdadaanan niya. Matagal namin siyang nakasama, masayahin at sobrang friendly lahat. She may be strict when it comes to our work, but she was the sweetest if it's just us in our get-together. I know she likes Hayes. Elle just cowed and imagine she will resort to this kind of revenge. Nang makarating kami sa bahay ni H, tumakbo na kami ni Adrian nang makitang natutupok na ito ng apoy. Nandun din ang mga tauhan kong tinawagan kanina. Nag-aalalalang lumapit ako, hinawakan at pinaharap ko ang isang tauhan. Henry, wait, that's not important right now. What happened? Where's Nerissa? Hinihingal kong tanong, umiling siya. Wala po kaming naatbutan dito sir, nang dumating kami nasusunog na ang bahay. Hindi din kami makapasok, maya-maya kasi ay may sumasabog. Wala sa sariling napailing ako at naglakad papasok nang hinarang ako ng iba. Hinayla ako ni Adrian, pinipigilang pumasok. Let go of me Adrian, nasa loob pa sila Nerissa. We need to save them, we need to. Naririnig mo ba ang sarili mo, papasok ka dyan. Biglang may sumabog ulit, gulat akong napatingin sa loob. Hanggang sa maya-maya nga ay may sumabog ulit. Fuck, even if we want to save them. We can't Draco, it's too dangerous there's bomb everywhere. No. We still need to try. Hindi ako nakinig sa kanya, nagpumilit akong pumasok kahit pamaya-maya ang pagsabog. Napamulagat akong napatingin kay Adrian. Napahawak sa pisngi ko dahil ako sa lakas ng suntok na dumap-zero sa mukha. Wake up! Someone is calling you, baka importante yan. Napatingin ako sa bulsa kung may nag-vibrate at tumutunog, kinuha ko ang phone at napatingin sa screen. Walang pangalan kung sino, papatayin ko na sana yun ang kusa na ito nang namatay. You should answer it, dimwit. Sigaw ni Adrian, tumunog ulit ang phone. Kinuha na ni Adrian sakin ang phone at siya na mismo ang sumagot noon, ni loudspeaker niya. Who's this? Tanong niya, ang mata ay nasakan. She's safe, she's with me. Kaya wag kang magwala dyan at pumunta na lang kayo dito. Mabilis akong lumapit sa phone. Kinuha ko yun. Amanda Amelie, fuck whoever you are. Nasan kayo, what happened? Just come, I'll text you the address. Pinatay na niya ang tawag, nagkatinginan kami ni Adrian. Is it Amanda or Amelie? He asked, confused. Kahit ako ay naguluhan, hindi ko din alam kung sino sa kanilang dalawa. Napatingin ako sa phone ko nang mag-beep ito. We will find out. Umalis na kami dun matapos kausapin ang tauhan namin, naligtas naman talaga si Nerissa sumakay kami ulit sa helicopter at nagpahatid sa bahay ni Caden. Tama, bahay ni Caden ang nasa address. May rooftop ang bahay niya at may helipad, kaya hindi mahihirapan na lumapag ang helicopter.
Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay. Mabilis akong bumaba, napahinto nang makita si Nerissa at Amanda or Amelie na nag-aabang sa pinto. Huminga ko ng malalim at naglakad palapit sa kanila. Draco. Lumapit si Nerissa sa akin at hinawakan ang kamay ko. Nasaan si Hayes, bakit hindi mo siya kasama? Nasabi na sa akin ni Amelie na ligats na ang pamilya ko, nasan si Hayes? Hayes, napabuntong hinga ko at napos sa bunot sa buhok. I don't really know. Anong ibig mong sabihin, magkasama kayo hindi ba? Nasaan na siya, pupunta siya dito di ba? Naluluhan niyang tanong, umiling ako. Kasi alam ko sa sarili ko, wala na talaga siya, yalakas ng pagsabog na nangyari, sa lakas ng apoy, malabong makaligats pa siya doon. I'm sorry Nerissa, napayuko ako, napaatras siya at umiling. Hindi totoo yan, ang sabi niya babalik siya, nangako siya. Draco nangako siya, puntahan natin siya, Draco puntahan natin siya, baka hinihintay niya lang ako. Hinailan niya ako pabalik sa helicopter, umiling ako. Hinampas niya ako sa dibdib, hindi ako umilag at hinayaan lang siya. Halika na, puntahan natin siya, si Hayes, puntahan natin si Hayes please Draco. Lumingon siya kay Adrian na umiling lang din, nabuhay ang pagkakatayo niya. Mabilis ko siyang dinaluhan at inalalayan. You should rest. I'm sorry Nerissa. Naluluha siya umangat ng tingin sakin. Draco please, nararamdaman ko pa siya. Nagsisinungaling ka lang, magkakaanak pa kami. Humahaguhol siyang napayakap sakin, hinaplos ko ang likod niya. I'm sorry. Umiling lang siya, paulit-ulit na sinasabi na panaginip lang ang lahat, napatigil kami pareho nang tumunog ang phone ko, nang tingnan ko. Tumatawag si Aki, tumingin muna ako kay Nerissa na nakatingin din pala bago ko sinagot. We found him, let's just meet in the hospital, yun lang at ibinaba na ang tawag, nagkatinginan kami ni Nerissa. Ako na ang humila sa kanya papasok sa helicopter, nang maayos na kaming makaupo, sinabi ko sa driver ang pangalan ng hospital. Wala kaming kibu hanggang sa makarating sa hospital rooftop. Inalalayan namin ni Adrian si Nerissa, bigla na lang siyang nanginginig na napahawak sa kinang nasa elevator na kami pababa. Are you okay? What a stupid question, Elle should have not asked. Umiling lang siya nang makarating kami sa baba kung saang floor nandun naghihintay si Aki. Napalunok ako nang umiling siya, iginiya ang isang kwarto nang makalapit na kami sa kanya. Aki, tawag ni Nerissa, naiyak itong tumingin kay Aki. You should see him inside now. Sagot ni Aki, tumingin lang siya sakin at iginiya nang pumasok sa loob. Lang beses na humugat ng malalim na hininga si Nerissa bago nagpas siyang pumasok. Kahit ako ay parang hinihila na lang ang paa para makapaglakad papasok. Parang kong pumasok, bumibigat ang dibdib ko, hanggang sa tuluyan na kaming makapasok. Napahinto si Nerissa na ikinahinto ko din, ramdam ko ang panlalamig sa kamay niyang hawak ko. Tuluyan nang napahinto ang paglalakad namin nang makita ang isang balto ng katawan na nakatabon ng puting tila. Narinig ko na ang hagulhol ni Nerissa na mabilis lumapit doon. Hindi ako makagalaw at napatingin na lang sa kanya. Inaasahan ko na ito, pero masakit pa rin pala. Para akong hinihila sa kumunoy na sobrang lalim. Hayes, love. Please gumising ka, love. Nangako kang babalik ka, love, gumising ka na please. Umuwi na tayo, ligtas na sila tatay at ang mga cap-aid ko, love gumising ka na, pupunta pa tayo sa OB natin. Aalamin pa natin kung anong gender ng baby natin love. Gumising ka na please, hindi na kita uutusang magluto ng kamote chips ko, hindi na kita papatulugan sa sopa kapag nainis ako sa mukha mo, gumising ka na, magpapakasal pa tayo huho, love. Napaiyak na din ako, naikuyong ko ang kama ko. Lumingon si Nerissa sakin, puno ng luha ang mukha. Draco, gisingin mo si Hayes. Natutulog lang siya tulungan mo akong gisingin siya please. Gisingin natin siya, Hayes bumangon ka na. Umuwi na tayo, please. Hindi ko kayang makitang umiiyak si Nerissa kaya lumabas ako. Saktong nakasalubong ko si Amanda, at Caden. Pumasok ang babae at naiwan si Caden, rinig ko ang iyak ni Nerissa sa loob. Nahampa ko ang dibdib ko, napakawalang kwenta kong kaibigan. Wala man lang akong nagawa para iligtas siya. Hayes, napasandal ako sa pader, napadusdos paupo sa sahig nang marinig ko ang hinagpis sa iyak ni Nerissa.
Goodbye my friend, makakasakang aalagaan ko ang mag-ina mo. I'm so sorry. Don't worry, we'll be seeing each other soon. In hell, yeah in hell. Marami kaming nagawang kasalanan, kaya hindi kami tatanggapin sa langit. Umiyak ka na naman. Napalingon ako sa nagsalitang si Tiang, yumuko ako at pinunasan ang luha. Naramdaman kong naupo siya sa tabi ko at hinaplos ang likod ko. Magiging maayos din ang lahat, sa ngayon kailangan mong magpahinga. Para na rin sa anak niyo, pilitin mong kumain at magpahinga. Napaiyak ako ulit na niyakap si Tiang, humagulal na ako. Akala ko, naubos na ang luha ko, isang buwan na rin akong umiiyak. Oo, isang buwan na simula nang mangyari ang lahat na ikanaguho ng mundo ko. Akala ko magiging ayos din ang lahat kapag nakabalik si Hayes. Nakatulog ako sa sopa sa kakahintay sa kanila, nagising lang ako nang makarinig ng sigawan at ingay sa paligid. Nang tuluyan akong magmulat, umuusok na ang paligid. Nataranta akong nagtakip ng ilong para hindi mesenggot ang usok. Hanggang sa nakita kong pumasok si Amanda, may kasama siyang mga lalaki na inuutusan. Nakatingin lang ako sa kanya nang lumapit siya sa akin at hilahin ako palabas ng bahay. Nakatulala ako, hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang tuluyan kaming makalabas, napalingon ako sa bahay na nakinakain na ng apoy. Napaigtad ako nang biglang may sumabog, nagsasalita si Amanda pero wala akong maintindihan. Hanggang sa niyakap niya ako at dinala sa loob ng sasakyan. Namalayan ko na lang na humandar na kami, napatingin ako sa katabi na may kausap sa phone niya. Sila Nailara at Ate Marge. Napatingin siya sakin, kinabahan ako bigla nang maalala sila. They're fine don't worry. Sagot niya at bumalik sa kausap. Mabuti na lang talaga dumating si Amanda ng araw na yun, dahil kung hindi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Akala ko nang makita ko si Draco, ayos na ang lahat at sisunduhan niya na lang ako sa utos ni Hayes. Pero nagkamali ako, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na kayang gawin yun ni Hillary sa amin. Naiintindihan ko siya sa pinagdaanan niya, pero sa ginawa niya, sa pamilya ko at kay Hayes. Pati na rin ang pagtatangka niyang patayin ako sa sunog na yun kung hindi dumating si Amanda. Nasabi na rin sa ni Draco na nasawi rin si Hillary sa nangyaring pagsabog sa gusaling yun. Ngayong wala na siya, hindi ko alam kung magpanasalamat ako. Kasi kung ako lang, gusto kong pagbayaran niya ang kasalanan niya. Sa panilya ko at sa batas, masyadong mababaw ang parusang kamatayan para sa isang tulad niya. Kung tutusin, pwede siyang magbago at magsimula ulit. Pero nabulag siya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Maglahinga ka na, ako na muna ang bahala dito at magbabantay. Kumalma na ako at nakatingin na lang sa nakahigang balto sa harap namin. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Tiang Myrna, masaya ako at nakaligat sila. Buo silang nakabalik sakin, pero ang kapalit noon ang sakripisyo ni Hayes. Sobra ang pasasalamat ko sa ginawa niya, pinili niya kami na mailigtas kaysa sa sarili niya. At habang buhay akong magpapasalamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng taong katulad ni Hayes. Sa tingin niyo po talaga, may Diyos? Napakunot ang noo ni Tiang sa tanong ko. Nerissa anak, magpapahinga na P0 ako Tiang. Tumayo na ako, lumapit ako sa nakahigang si Hayes. Hinalikan ko ang pisngi at noo niya, hinaplos ko ang pisngi niya at ngumiti. Pahinga lang ako love, babalik ako mamaya. Matapos makapagpaalam kay Tiang lumabas na ako ng kwarto. Tinawagan ko si Draco na alam kong nasa paligid lang at dumiretso sa entrance ng hospital para hintayin siya. Nang makita ang sasakyan niya, lumabas siya at pinagbuksan ako ng pinto. Nang makasakay ako, umikot siya sa kabila at nag-drive. Tahimik ang biyahe namin pauwi, pauwi sa bahay. Sa bahay na bago, kung saan sana ay magkasama kami ni Hayes. Akala ko talaga mawawala na siya ng araw na yun. Nakiusap pa ako kay Draco na gisingin ang kaibigan niya. Hanggang sa pumasok si Amanda, siya ang umalalay sa akin habang walang tigil akong umiiyak. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto akong umiiyak, hanggang sa pumasok na ang doktor at nurse. Sinabi nilang kailangan ng dalhin sa morgue si Hayes. Mas lalo ako nang umiyak at nagwala, niyakap ako ni Amanda na umiiyak na rin. Hanggang sa pumasok na ang mga kaibigan ni Hayes. Sila Draco, Aki, Adrian at si Caden.
Tumingin ako sa at nagmamakaawa na huwag silang pumayag na kunin si Hayes. Umiling lang sila, nang hihina akong napaup-zero sa sahig. Nawawala na ng pag-asa, nang marinig ko ang sinabi ng isang nurse. "Doc, may palso ang pasyente." Gulat na sigaw nito, napatayo akong inalalayan ni Amanda. Lumapit ang doktor kay Hayes at tiningnan ito. Kinakabahan akong nakatingin sa kanila, umandar ulit ang heartbeat monitor ni Hayes. Naiyak ako sa tuwa, lalo na nang sabihin ng doktor na bumalik nga si Hayes. Sobrang tuwa ko noon, at sa sobrang tuwa ko lumapit ako sa nurse at niyakap siya. Nagpasalamat ako sa kanya at sa doktor, nang tingnan ko ang nameplate niya, parang hindi kompleto ang name niya at ang dulo lang ang nabasa ko. Jane, yun ang nasa dulo ng nameplate niya. Okay na sana ang lahat, pero idineklara ng doktor na koma si Hayes at walang kasiguraduhan kung kailan o kung madyay gising pa ito. Masyadong malakas ang bomba at nasa malapit siya ng masabugan kaya malala ang lagay niya. At ngayon 1 buwan na nga ang nakakalipas at hindi pa rin siya nagigising. Araw-araw akong nagdadasal, pero hindi naman ako dinidinig kung may Diyos man talaga. Minsan na akong nawala ng taong minamahal, at katulad noon ilang beses din akong nagdasal sa kanya na wag niyang kukunin ang mama ko. Pero wala, kinuha pa rin niya. At ngayon, parang tuluyan na akong nawawala ng tiwala sa kanya. Kung totoo talaga siya, kasi kung totoo man siya, hindi iya hahayaan na masaktan ako ng ganito, hindi niya hahayaan na mangyari ito sa amin ni Hayes. Ayos ka lang ma'am. Napaangat ang tingin ko nang makita si Nurse Jane, ngumiti ako ng malungkot. Araw-araw siyang nandito, siya ang nakatuka kay Hayes. Umaayos ako ng upo, lumapit siya sa akin at naupo sa katabi kong bench. Nandito ako sa labas ng kwarto ni Hayes. Mas lalo kasi akong nanghihina kapag nakikita siyang nakahiga at tanging makina na lang ang bumubuhay sa kanya. Ilang beses na rin nila akong sinabihan na bitawan na siya at pagpahingahin na. Hindi ako pumayag, kasi kahit anong mangyari, gusto ko parent siyang magising at makasama. Alam mo ma'am, minsan na din akong hindi naniwala sa kanya. Napatingin ako nang magsalita siya ulit, nakatingala siya at nakangiting bumaling ang tingin sakin. Nawalan ako ng pamilya, at paulit-ulit siyang tinanong kung bakit. Bakit ang pamilya ko pa, bakit niya hinayaan na mangyari yun sa pamilya ko? Pero wala akong nakuhang sagot, mas lalo lang akong nagalit sa kanya nang pati ang mga kamag-anak ko, ako ang sinisisi. Minura ko siya ng paulit-ulit, kinasuklaman. Hanggang sa isang araw, may lumapit sa akin na isang babae. Dumating siya nang wala na akong ganang mabuhay pa at gusto ko na lang sumunod sa pamilya kung kinuha niya. Malungkot siyang ngumiti, nangilid ang luha ko sa kwento niya. Ramdam ko ang sakit na naramdaman niya. Hindi madali, pero nagawa niya akong paniwalain ulit sa kanya. Kasi palagi naman siyang nandyan, lahat ng nangyayari may rason. Lahat ng bagay, lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin may dahilan. Naniniwala ka na sa kanya ngayon. Masaya siyang tumango. Tanggap ko na, nawala ang pamilya ko sa kagustuhan niya. Kasi nakikita niyang nahihirapan na sila, katulad mo kay Sir Hayes. May nangyari din sa mga magulang ko at nakoma sila pagkatapos. Hindi na sila nagising, pero nang marealize ko kung bakit nangyari yun. Naging masaya ako, kasi alam kong masaya din sila. Pagsubok, lahat tayo makakaranas ng pagsubok. Hindi naman siya magbibigay ng isang pagsubok na alam niyang hindi natin kayang lagpasan. Naiyak na ako, para kasing sinasabi niyang bitawan ko na din si Hayes. Umuling ako, napahagulhol, naramdaman kong niyakap niya ako. Let go of your hatred to him, Nerissa. Come back to him, trust him and have faith. That's what you're going to do. Have faith. Humiwalay siya ng yakap at pinunasan ang pisngi ko, ngumiti siya. Natatakot na akong magtiwala ulit sa kanya. Ilang beses na akong nagdasal, ilang beses akong humiling sa kanya. Imposibleng pakikinggan niya ako. Umiiyak kong sabi, umiling siya. Walang imposible sa kanya, alam kong papakinggan kanya. Mabait kang tao, marami na ang pinagdaanan mo. Lahat yun nakikita at alam niya. Magbalik loob ka sa kanya, sabihin mo ang lahat ng gusto mo mula dito. Turo niya sa puso ko. Napatingin na lang ako sa kanya, tumayo na siya at nagpaalam. Hindi ako nakapagsalita, napatingin na lang ako sa likod niyang papalayo. Magabalik loob sa kanya.
Kinagat ko ang ibabang labi ko, huminga ng malalim. Tumayo ako at pumasok ulit sa kwarto kung nasaan si Hayes. Tumingin ako sa mukha niyang namumutla, pero napakagwapo pa rin. Nang dumating ang mga kaibigan ni Hayes, nagpaalam akong lalabas muna. Sasama sana si Draco, sinabi ko na lang na babalik ka agad, hindi na siya nagpumilit pa. Iniwan ko sila sa loob, naglakad akong hawak ang 8 buwan kong tiyan. Lalabas ka na pala sa susunod na buwan anak. Mabuti na lang talaga at nandyan ang mga kaibigan ni Hayes, sila Tiang. Sila ang naging sandalan ko nitong mga nakaraang buwan na tulala ako at paljing umiyak. Palagi nilang pinapaalala ang batang nasa sinapupunan ko. Ang tatay at mga kapatid ko. Si Tiang Myrna na rin ang sama-sama sakin sa OB kapag nagpapa-check up kami. Hindi ko inalam kung anong gender ng baby namin. Gusto ko kasing sabay naming malaman ni Hayes, pero mukhang hindi na mangyayari yun. Mangganganak na ako sa susunod na buwan, hindi pa rin nagigising si Hayes. Nang makarating ako sa kapilya sa hospital, napalunok ako ng maramdamang may bamara sa lalamunan ko. Sumakit bigla ang lalamunan ko, nanlalabo ang matang naglalakad palapit sa kanya. Lumuhad ako nang makarating sa harap niya, maraming tao sa kapilya at tahimik na nagdadasal. Hindi ako makapagsalita, umiyak lang ako nang umiyak hanggang sa may lumapit saking babae at inaalo ako. Okay lang yan miss, kahit hindi mo masabi sa kanya mauunawaan niya ang nararamdaman mo. Malalagpasan mo rin kung anuman ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Mas lalo akong napaiyak, hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Alam kong tinakwil na kita, pero nagbabalik ulit ako. At sa pagkakataong ito, humihiling na naman ako ng isang himala mula sa'yo. Alam kong may nagawa akong mga pagkakamali, nawalan ako ng tiwala sa'yo. Sana dinggin mo ang kahilingan ko, patawarin mo ako sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Huwag mo munang kunin si Hayes, huwag ang pinakamamahal ko, ang ama ng magiging anak namin. Alam kong maraming pagkakasala na nagawa si Hayes, pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon na may tama iyon at makita kami. Minsan lang ako humiling, ana ngayon hindi mo na ako bigin. Lahat kaya kong gawin para sa pamilya ko, kahit ano. Huwag lang silang mawala, huwag muna please. Nagmamakowa ako, hindi ko kaya. You're a jerk for missing this out. Draco. Hinanap ko ang pamilyar na boses, pinalibot ko ang tingin kung nasan ako. Sobrang liwanag, nakakasilaw ang liwanag kaya napapikit ako at hinarang ang braso sa mata. Napasingahap ako, napabangon sa masamang panaginip. Namatay daw ako, paano ako mamatay 15 pa lang ako for God's sake. Ayoko pang mamatay, gusto ko pang makita ulit ang magandang ngiting yun. Bumangon na ako, naligo at nagmamadaling nagbihis at bumaba. I just grab a sandwich from the table and go directly outside. Hinanap ko ang driver namin at nagpahatid sa school, nakangiti akong bumaba. Para akong lumulutang sa sayang nararamdaman, maaga pa naman kaya siguradong naglalaro pa sila ngayon. Nang makita ko ang hinahanap ko, malawak ang ngiting nagtago ako sa likod ng halaman. Kalaro niya ang mga kaklase niya, nandun din si Alexander na best friend niya. Naiinip kong hinihintay si Alexander, hindi ako sumama sa pagpasok sa loob. Pinilit niya akong sumama dito sa orphanage, mas gusto ko na lang na umuwi. Gusto ko siyang makita ulit, baka nandun din siya ulit ngayon sa park na laging pinupuntahan niya. Ouch! I was starstruck at her, natulala akong humarap sa kanya. She's so beautiful, rosy cheeks maybe because it's so hot and she's sweaty. But still cute, she mistook me as my brother. Hindi isang beses na napagkamalan akong si Alexander, we look a lot so much. I pretended that I don't know her, but deep inside I was screaming to myself. Go and woo her, but she's just 10 years old. So I waited, I always follow her. Wherever she goes, Elle was there. I don't care if my friends keep teasing me, I'll just want to see her. My days is not complete if I can't see her. I was so happy when I got to know that she was in the same village where I live. Palagi na kaming magkasama, we became friends. We always sneaked out into my room, we studied together. We're happy together, and I was more happy when she told me that she likes me too. We're still young,
but I know what I feel for her. I asked her mother if I could court her. Of course her mother would say no. She was just 13, still young. Until we decided to have a secret relationship, we celebrate Wixeri, Motseri, the anniversary. We're happy in those times, so I was devastated when I heard the news that she was gone. I got into accident, I forgot about her and hurt her. I even made a deal with a cunning bitch just to know what's really missing in me. Daddy, napasinghap akong laminggan. Nakaupo ako sa snag bench dito sa park, may batang tumatakbo palapit sakin. Ang ganda ng ngiti niya, yamakap ito sakin ng makalapit. Tumigil ang paghinga ko, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Tumangala ang bata sakin at ngumiti. Daddy, uwi na tayo, hinihintay na tayo ni mommy. Naluha ako bigla, nakita ko ang sarili ko sa mata niya. Sobrang linaw, napahawak ako sa pisngi ko. I don't look like a 15-year-old now, I'm matured and older. What happened? Lumayo ang bata sakin nang may lumapit na babae at tinawag niya ito. Nurse Jane, I told you that I will find my daddy and I found him. Look. Excited nitong kwento sa babae, napatayo ako sa pagkakaupo. Ngumiti ang babae sakin, hinawakan niya ang bata sa kamay at sabay silang naglakad palapit sakin. Of course Ace, you will find him, your father is just here. Naguguluhan ko silang tiningnan, lumapit ulit ang bata sakin. Yamakap sa binti ko, nakangiti siyang nag-angat ng tingin sakin. Tumikim ako, tumingin sa kaharap na babae. Tinawag siyang Nurse Jane kanina ng bata, napatingin ako sa nameplate niya. Napakunot ang noo ko nang makitang parang hindi kompleto ang pangalan na Naron. Nakangiti lang ang babae sakin. Pasensya na, kilala ko ba kayo? Daddy Bad. Napatingin ako sa batang sumigaw, nakangusong bumitaw ito sa pagkakayakap sa binti ko. Nakita kong kinausap ito ng babae, hinaplos ang ulo at tumatango. Parang pamilyar ang bata, nakita ko na ba siya dati? Pero ngayon ko lang siya dito nakita sa park. Teka, ano nga ba ang ginagawa ko dito sa park? Honey Bunny, napasinghap ako nang makita si Hilary na nakangiting papalapit sakin, napangiti akong ibinuka ang mga braso at hinintay na makalapit siya. Nagtaka ako nang makitang hindi niya ako niyakap, umiling siya sakin. Hilary, ibinaba ko ang kamay, naglakad ako palapit sa kanya pero umiling siya at umatras. I'm here to say goodbye and to say sorry. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. You're leaving, and why are you going to say sorry? Ngumiti siya ng malungkot, tunanjin sa batang ngayon ay kalaro ang Bobby kanina. Naghahabulan sila, bumalik ang tingin ni Hilary sakin. I'm sorry sa lahat ng nagawa kong kasalanan, pinapalaya na kita at sana mapatawad mo ako balang araw sa mga nagawa ko. I know sorry is not enough, I'll have too much sin that I can't even count. But before I'll go, I'll at least want to say sorry to you. Hilary, naglakad ako palapit sa kanya, umatras lang siya at itinaas ang kamay. You have to go Hayes, you have to go back. Someone is waiting for you, your family is waiting for you. Ano bang sinasabi mo Hilary? Ikakasal na tayo, anong pamilya ang sinasabi mo? Hindi ko siya maintindihan, tinawag niya ang bata. Lumapit ito sa kanya, lumuhad siya para magkapantay sila. Hi baby, say sorry to your mom for me. Naiiyak na niyakap ni Hilary ang bata, napakunot ang noo ko sa kanila. Naguguluhan kung ano ba talaga ang nangyayari. Hilary, what's going on? Ngumiti lang siya sakin, niyakap niya ako, bago ako makaganti ng yakap humiwalay na siya. Hinaplos ang pisngi ko, humarap siya sa babaeng si Nurse Jane. I'm ready. Wait, pigil ko, naguguluhan talaga ako sa nangyayari. Ano ba talaga ang nangyayari? Yumuko ang nurse, hinaplos ang pisngi ng bata at kinausap. Ace, go with your father now or you'll be late. Napaatras ako nang humakbang palapit ang bata sakin, inilahad niya ang kamay sa kin. Go with Ace, you can't go with US yet. Someone dearly is waiting for you, now go. Napahawak ako sa ulo ko nang biglang sumakit, napahawak na ako sa bata at hinailan niya ako sa isang pinto na hindi ko alam kung saan ang aling.
Hawak ang ulong napatingin ako sa bata nang huminto na siya, nakangiti siyang tumingin sakin. Bakit ba ang cute ng batang to, may naalala ako sa kanya. What's your name? Lumawak ang ngiti nito, nakita ko pa ang kislap sa mata niya. I'm Ace your F. Fuck it Ace. Gumising ka, may maginang naghihintay sa'yo gagaw ka. Draco. Napasigaw ako sa sakit ng ulo ko, sa dibdib kong bigla na ding sumakit. You have to go now. Hinihingal akong napatingin sa bata, naninikip ang dibdib ko na parang kinukuryente. Come on daddy, you have to go. Hinailan niya ang kamay ko, binuksan ang pinto sa harap namin. Napahinto ako at napahawak sa dibdib ko, parang mawawalan ako ng hininga. Napasinghap na lang ako nang itulak ako papasok ng bata sa pintong binuksan niya. Napapikit ako, hinayaan ang katawan kong mahulog sa kung saan. Sumanghap ako ng hangin, unti-unti kong iminulat ang mata. May naririnig akong komosyon sa paligid, nanlalabo ang matang tumingin ako sa paligid. Everything is blurry, I can see them but it's blurry. Lang beses pa akong pumikit at damilat, hanggang sa nakita ko na ang mga mukha nila. Ang doktor na may hawak pang defibrillator. Fuck, he's alive. Damn it, his baby is going to be born and he woke up in time. Nakita kong napatalon pa si Carlos at Draco na nag-uusap, maraming nurse at doktor ang nakapalibot. And it hit me, my Nerissa. After they checked me, they finally let me go to see my Nerissa who is now in labor. I was teary-eyed as I looked at her, I can't move my feet towards her lying in the bed. I cried the moment I heard a cry from a baby. A nurse pulled me beside Nerissa who is now exhausted, her eyes is closed and she, pantang. The baby in her chest. I can't take it anymore. Nanginginig kong inabot ang pisngi niya, napadilat siya. And the moment her eyes landed on mine, shock was written all over her face and later on she smiled. Nananaginip lang ba ako? Naiyak niyang tanong, niyakap ko ang ulo niya at umiling. No baby, I'm here. I'm back love, Limam sorry if Limam late again. Humiwalay ako sa yakap, natatawa niyang hinaplos ang mukha ko, pareho kaming nap-atingin sa baby namin. Ngumangawa siya, nang sabihin ng nurse na kukunan kami ng litrato hindi na ako nagrekalmo pa. Hinayaan ko sila sa gusto nilang gawin, nakatingin lang ako sa 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. My world, my angels. You're just in time love. Napatingin ako kay Nerissa, lumapit ako sa kanya at hinalikan ng noo niya. Sa ilong, sa pingi at sa labi niya. Thank you for bringing our little angel in this world. Daddy. Fuck, mabilis akong tumakbo para salubungin ang 2 taong gulang na anak. Ace, didn't I tell you not to play in the stairs? This is not a slide, you understand. Gusto mong isumbong kita sa mommy mo. Naluluhang yamakap siya sa leeg ko, napabuntong hinga akong kinarga siya. No daddy, please don't tell mommy. I don't want to see her angry. You don't want her angry, but you're still sliding in the stairs. We already put a slide in your play in the garden Ace. Lamabi lang ito, naiiling akong naglakad papunta sa dinang. Naabutan ko naman doon ang 1 taong gulang kong anak na pinapakain ni Marge. Lumapit kami, hinalikan ko ang ulo ng bunso namin. Gamaya si Ace, humalik din ito sa kapatid na lalaki. Napangiti ako nang magpababa ito, kinuha ang kutsara kay Marge at ito ang nagsubo ng pagkain sa kapatid. Nako, may ginawa ka na naman no. Lamabi lang si Ace kay Marge, napailing naman ang huli. Pareho tayong malalagot sa mommy mo, dragon na pa naman yun ngayon. Napangiti akong nagpaalam muna sa kanila, bitbit ang niluto kong breakfast para sa asawa ko, naglakad na ako paakyat. Yes, finally I know how to cook. Just the basic. Nakita kong pupungas-pangas siyang bumangon, dumiretso siya sa banyo at hindi ako napansin. Habang hinihintay ko siyang lumabas, inihanda ko ang pagkain niya sa mesa sa kwarto namin.